Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng napakasarap na pakbet in my version. Look at that. Ayan. At kung paano nga ba lutuin yan, kung ano-ano nga ba ang ingredients niyan at ang procedure niyan, let's go! Samahan niyo si Tita Wena na lutuin yan. Let's cook! Ang delicious pakbet ni Tita Wena. Let's cook! Hello everyone! Samahan niyo si Tita Wena. Tayo ay magpapakbit. At bago ko nga gawin yung aking mga gulay, ay gagawin ko muna yung aking pansahog. Ayan, dahil ang dami kong ginagawa. Uy! And ito nga yung ating ipapakbit. Meron tayong okra, meron tayong talong, meron tayong sigarilyas, at meron tayong ampalaya. Asamahan ko yan ng kamuti tops. Ayan. Meron din tayo ditong tofu. Pakakrunchyhin natin yan at ilalagay natin sa ibabaw ng ating pakbit para mas masarap. At syempre, sa pagpapakbit natin, hindi mawawala ang ating alamang. Huhugasan muna natin ang ating alamang ng bahagya lang para hindi masyadong mataas ang ferment. At syempre, hindi mawawala ang ating luya. Itatanong nyo ba kung bakit may young ginger? Yes, dahil meron tayong alamang para hindi masyadong malangsa. Hindi kaila sa lahat na ang alamang ay malangsa. So kaya, pag ako ay nagpapakbit, naglalagay talaga ako ng young ginger. Tinotoasted ko ang ating young ginger bago ko ilagay ang ating iba pang mga ingredients katulad ng bawang and onions. Yes. At saka ko ilalagay yung ating alamang. Yun ang pamamaraan ko para hindi maging malangsa ang ating pakbet. And yes, pag pinaghalo-halo ang lahat ng ingredients, wow, delicious. Kaya naman, halina kayo at tayo ay magluto na. So ayan mga guys, yung ating tofu ay hiniwa lang natin ng ganyang kaninipis. Ayan. And then, pa-slide lang natin na ilagay yan dyan sa ating chopping board. At bago nga natin i-fry, ay i-season natin ng ginisa mix. Bahala kayo, asin, or pwede rin namang hindi nyo na i-season. Since ilalagay nyo naman yan. And then, sundan lang natin ng paminta. Guys, optional ito ha. Ito ay version ko. Now, kung ano yung version nyo, yun ang sundin nyo. Pero ito ang version ko, masarap to. Lalagyan ko siya ng paminta bago ko siya i-fry. Ayan. And then, now, it's ready to fry. Ayan guys. Same frying pan sa pinagprituhan ng ating pork ay dito na rin natin iprito ang ating tofu para makuha natin yung lasa ng pork. Yes. Sayang din naman. Ayan. Ilagay lang natin dyan yung tofu, one by one. I-arrange natin para hindi sila ma-deform. Guys, alam nyo ba, yung pakbit na may crunch, ito po napakasarap. Promise. Pasasalamatan nyo ako pag ginaya nyo to. Sobrang sarap nito. At dahil nga yung oil natin ay hindi ganon karami, so iswirl natin ang ating frying pan para umabot yung oil doon sa mga gilid. Ayan. And yes, ilalagay ko na nga rin itong aking iba pang tofu dito. Para hindi na ako mag second batch. So ayan mga guys. Pag inaakala na natin na crunchy na yung ating kabila ng tofu, ay ibaliktad lang natin. So ayan o, ganyan dapat yung texture no. Pag binaliktad natin. So, ito guys ay both sides, luto na yan. Pero, pa-crunchyhin pa rin natin.
Try nyo to guys, itong method na to. Promise. Talagang magugustuhan nyo. Ayan. Kung kayo ay masarap na talagang magluto ng pakbet, pag hinaluan nyo ng crunchy na tofu, talaga namang mapapa. Oh lala. At ang inyong mga hobby, mapapa, I love you, mommy. Yes. Mapapa, I love you, honey. Ayan. So, yung mga nasa gilid na hindi naabot masyado ng oil. So, guys, tingnan nyo, oh. Ang ganda ng texture, di ba? Look at that. Oh. Ayan. So, yung mga luto na ay tanggalin na natin. Ayan. At iiwan muna natin yung mga hindi pa. At isasama na nga natin yan dito sa ating pork na nasunog. Pero masarap yan guys. Pag pang pakbet, masarap yan. Pag nilagyan natin yan ng alamang, mas masarap pa siya. Yes, kaya it's okay na medyo naging taga Nigeria siya. Wag lang yung sunog na sunog ha. Ayan. Ayan, at pagka tanggal nga natin ng ating tofu sa ating frying pan, ay isusunod na natin ang mga ingredients. So, ayan guys. Sa ating mainit na oil ay ilagay na natin yung ating young ginger. Pampatanggal ng langsa ng ating alamang. At isunod na rin ang ating bawang. Pwede na rin natin isunod ang ating onions. Ayan, so hayaan lang muna natin yang ma-fry ng kunti until lumabas ang kanilang aroma bago natin ilalagay ang ating alamang. And yes guys, like what I mentioned earlier, yung atin pong alamang ay hinugasan ko ng konti, very very light. Wag lang pigain, no? Wag lang lamasin para po mabawasan yung ferment, no? Kasi ito po ay hindi ako ang gumawa nito. Gumagawa ako nito, nagpi-ferment din ako nito. But this time, ito po ay binili ko lang sa wheat market. Hindi ako nag-ferment. So, masyado mataas yung fermented niya. So, kaya siya ay hinugasan ko bago siya ilalagay sa aking pakbet. Ayan. This time, ay pwede na po natin ilagay ang ating alamang. Kung napapansin nyo, ang ating alamang ay nasa strainer pa rin. Kasi pinatulo ko siya pagkatapos kong hugasan. Ganyan ako guys, kalinis. Ganyan ako kasarap magpakbet. Ayan. Haluin lang natin. Bango, promise. Ayan, so paglagay nga natin ng alamang, ay medyo i-spread lang natin yan dyan sa frying pan para mabilis siyang maluto. Huwag nang halo ng halo. At this time ay tayo ay maglalagay ng paminta. Maglagay na rin tayo ng sugar to balance the taste. Meron nga ako napansin na bilog galing sa sugar. Ano ba to? Tanggalin ko to. I don't think gusto ko siya. Ayan, this time mahahaluin ko na siya kasi nada-dry na. So this is how I used to cook my pakbet. At dito ay isusunod ko na ang ating cubes. Pag ako ay nagluluto ng pakbet guys, yung nilalagay ko na cubes kahit anong cubes. Pwedeng chicken, pwedeng pork. Kung wala kayong pork and chicken, pwede rin actually beef and shrimp, no problem.
Ayan, haluin lang natin para dissolve yung ating cubes. Ayan. And then this time, ay pwede na natin ilagay yung ating okra. Unahin natin yung mga gulay na medyo matatagal maluto. Talong. At yung mga medyo bilis lang maluto ay medyo ipahuli natin. So tatakpan natin yan guys. Hindi tayo maglalagay ng fluid dahil yan ay magkakatas mag-isa. Ayan, takpan natin. At babalikan natin yan after 2 minutes. At ilalagay na natin yung iba pang gulay. So ayan mga best. Pagkatapos nga ng 2 minutes na covered ang ating niluluto ay ayan na. Binuksan na natin at ngayon ay haluin natin. Ayan. So sabi ko sa inyo, diba, mag-fluid siya mag-isa oh. Now, ilagay na natin ang ating ampalaya. Pwede na rin natin ilagay ang ating sigarilyas. Ayan. Actually, pwede na rin natin ilagay yung talbos ng kamuti. Doon lang sa isang gilid. Ayan, kamuti tops. Actually guys, ang pakbet ay hindi naman talaga nilalagyan ng kamuti tops. Pero gusto ko more nutrients. Kaya nilagyan ko siya ng kamuti tops. Gusto ko hindi lang masarap yung aking niluluto at ipapakain sa aking family member. Kung hindi, nutritious din. Ayan. Bango ah. Bango-bango nito. So, pagkatapos nating haluin ito, ay ilalagay na natin yung ating tofu and pork. Ayan. Saka natin tatakpan ulit. Meron akong nakuha na pasiti. Ayan, ilalagay ko rin dyan. Para mas enjoyable. And then, haluin ulit natin. So, ayan guys. Comment down below mga lalabs ko kung ano yung technique nyo sa pagluluto ng pakbet. Dahil baka mas masarap kayo magluto kay Tita Wena. So, gusto ko pa rin matuto. Every day, every time, gusto ko pa rin matuto. Ayan guys. And this time, pwede na nga natin ilagay yung ating mga tofu. Ayan. Scattered lang natin sila tofu dyan. And then, yung ating pork. Ayan. Na taga Nigeria. Naging taga Nigeria na yung ating pork, no? Pero guys, napakasarap niyan. Kasi yan ay marinated. Ayan. Kumuha tayo ng sauce sa ilalim at iskop-iskop natin ng ganon. Ayan. Ayan, in few minutes time ay pwede na ang ating pakbet. Kuha tayo. Delicious. Ayan. Ayan guys, so papatayin na natin yan kasi yan ay maluluto sa sarili niyang moist. Huwag nating i-overcook yung ating mga gulay. Let's put off the fire.
Ayan, ang sarap ng ating pakbet. Look at that. Wow. Let me take this. Delicious. Ayan guys. So, nakaluto na tayo ng pakbet na napakasarap. Thanks for watching everyone. Tito Wayne always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all and God bless. Happy New Year.